Ang i-discuss ko po ngayon ay tungkol sa CIS basics pa rin but more on challenges po sa community engagement, which I am sure lahat po kayo ay may experience sa pagmo-mobilize ng ating mga local farmer, ng ating mga fishery, paano po na tayo magko-coordinate. So ito po ay more on just refreshers of what we can do. Ano po? So in developing po ang Climate Information Service, alam na po natin, na-discuss natin kahapon that we need to consider the information needs of the local farmers and also help them develop yung kanilang organizational capability. Especially po sa mga irrigators association, sa mga farmers organization po natin para po mas madali ang coordination natin with them. But as I have mentioned yesterday, we also have to be aware dun po sa representation kasi baka po may mga members or may mga local community member na hindi naman po kasama doon sa mga associations. How do we also include them? Ngayon po, in terms of engaging local communities para mapasama sila sa ating CIS, may mga pagkakataon po na marginalize yung area nila and because of their location, yung kanilang access sa CIS ay also challenging. It will be problematic. Pangalawa po, we have to make sure that we will be able to enhance yung kanilang long-term commitment. So therefore, ang community engagement po is very important thing. So ano po ba yung mga naranasan natin na mga challenges community engagement? So next slide po will show you an outline of our discussion for today. So the first topic will be about reaching out to marginalized communities. Pangalawa po ay combating resistance to change at pangatlo, yung steps para sa successful community mobilization. So ito po yung mga pag-uusapan natin and also learning from experience of different LGU pagdating sa workshop. Gusto nyo pa pong mag-workshop, di ba? Okay, so dun sa ating workshop, magkakaroon po tayo ng co-opted learning. Ibig sabihin po, we will learn from the experience of one another. What have we done before to address yung mga barriers sa community engagement? So, next slide po. Pag-usapan lang po natin yung reaching out to marginalized communities. So, climate change po is a global problem that affects local communities and most of the time, ang mga communities pong ito ay marginalized, therefore they would need climate information. Pero yung access po is also a problem. Sa South Africa po, for example, according sa study, small-scale farmers in some local communities were not included in the development of the CIS. So hindi po dapat yan kasi gusto natin organic. And also, extension workers were also found to be inefficient in disseminating climate information. Sa context po ng study nila, it was because the It was because the extension workers are using English terms and English language at hindi po yung native language or local dialect of the South Africans, which is non-English. So yun po yung naging problem, yung communication barrier pa lang problema na po. Na-open din po ninyo nung nag-discuss tayo nung first day. If you remember, nagpakita kami ng iba't ibang knowledge products from DA, from ISU, and ang nabanggit po ninyo as disseminators of CIS, hindi ito babasahin ng farmer. Gagamitin itong pamaypay. Nabanggit din po ninyo gagamitin itong panggatong. Sakit. Okay? Kasi nga po, hindi naman siya fit dun sa local language. So, yan po, no, kung ganun po yung case, hindi talaga natin sila ma-engage sa community. Okay. Next slide po. Sa Central Zimbabwe naman po, nakaranas po sila ng late access sa kanilang CIS. May contradiction din po sa Zimbabwe in terms of the scientific climate data at paano i-merge ang kanilang indigenous knowledge. Kasi po, di ba, when we talk about climate data and information, ito po ay scientific at technical information coming from the experts. But there are cases pa din po that indigenous forms of management and indigenous knowledge are also very much effective and sometimes they can be merged. So sa kiso po ng study po nila Makuvaro sa Central Zimbabwe,
mas nangibabaw po yung paggamit ng scientific knowledge and it had a conflict or contradiction doon sa indigenous knowledge of the Central Zimbabwe. So, yung mga ganyan pong experiences ng ating mga farmers, including na rin po yung limited human capital, are experienced by the local farmer. So, yung po mga ganyang issues ang mga nagiging problem natin when we reach out to local communities. So, ito po yung mga tips. If you remember po, nabanggit ni Doc John Pulihin nung first day na we have to find champions sa mga local community. Alam naman po natin when we say champions, ito po yung mga opinion leaders. Ito po yung mga members ng community that we can depend on who will also help us in coordinating with their fellow farmers and fishermen. Ano? So, nakalagay po dyan sa study ni Alcajar and Lutfia noong 2021, to address yung mga nabanggit ko pong barriers kanina, we have to identify the opinion leaders and tap them in communicating climate change through formal and informal means to the local community. Pangalawa po ay opinion leaders may maximize ang paggamit nila ng offline at interpersonal communication. If you remember yung nabanggit ko po kahapon, the farmers still rely on the barangay and in terms of the word of mouth, in terms of communicating climate information. At pangatlo po, opinion leaders to integrate the climate information to the local context, especially in terms of their socio-cultural context. So very important po ang mga opinion leaders. Okay, next slide po. Hence po, yung problems in reaching out to marginalized communities may be solved if we will make the opinion leaders, yung mga gatekeeper. Pag sinabi naman natin gatekeeper, ito po yung mga members ng community na marami pong alam at idea tungkol sa community na kapag may mga tagalabas po or bagong member ng LGU or ng extension worker na pumunta dun sa community, madalas yung mga gatekeeper ang napagkukunan ng information. Ano po? And the local leaders as primary end user ng climate information. Maaari pong sila din yung unahin natin na itap for CIS. And then once they feel that they were trusted by the climate data, trained in translating scientific information to layman language, they will soon become accountable as active partner for CIS. Ano pong example dito? Yung akin pong colleague, previous colleague ko po, had a study on the Katungan Eco Park sa Leganes, Iloilo. Ang nangyari po doon is before, the management of the Katungan Park relies on the LGU, particularly on the mayor. So, centralize po ang pagmamanage ng Katungan Eco Park at yung mayor, because advocate po siya ng science and climate change, he wanted to teach the members of the farmers doon sa coastal community doon sa Katungan Eco Park tungkol sa science ng mangrove coastal management, ng mangrove, ng planting. Ang nangyari po, yung mga local community, hindi sila ganun ka-interested about it kasi they don't feel owning the program. For them, during the interview of my colleague with the members of the local community, it felt like they are just laborers for that program. Nangyari po, for some time, ganun po yung paraan ng implementation. Hindi po motivated ng local community. And very open-minded and flexible po ang LGU ng Legazpi Iloilo. Ang ginawa nila, sige, kung hindi nagwo-work ang setup na centralized, ibibigay po namin sa inyo ang authority at ownership to manage the Katungan Eco Park with close coordination from us. Noon pong gano'n yung nangyari na na-reverse yung setup, bigla pong nagpakita ng excitement yung mga fisher folk at yung mga mangrove community na mag-participate dun sa maintenance of Katungan Eco Park. And most importantly, mas na-emphasize po doon na gusto po ng mga farmer na matuto tungkol sa science ng climate change at mangrove management. Nag-iba bigla yung attitude nila when they felt that they are being trusted by the LGU. Naka-partner na sila for development, hindi na lang po sila laborers. So yun po yung isa sa mga paraan na best example in the case naman po sa Philippines. So sa mga ganong paraan, mamamanage natin yung
pag-remove po ng barrier sa pag-reach out sa local community. So yung susunod pong slide, may ipapakita lang po ako na mga less than 2-minute video of a documentary by the Philippine Center for Investigative Journalism sa mga Tagbanwa. Ito po ay napakatagal ng documentary. Ito pong mga taga-Tagbanwa sa Coron, Palawan ay nag-resist sa tourism activity na ipinopropose ng kanilang LGU. Ang nangyari naman po dyan, ipapakita dyan sa video yung POV ng isang elder ng Tagbanwa at POV ng isang batang member ng Tagbanwa para lang po makita natin yung differences nila and how this POV point of view affect yung engagement nila at yung kung paano natin sila matatap for CIS projects, for example. Sige po, pa-play po. May audio po. Sino ba namang ayaw ng pabrika, di ba? Krista, dahil wala kaming pakinabang sa kanila at ang isa pa doon, bumunta sila dito para ma-disturbo ang aming mga pangyayaras. Naniniwala ako na ano yun yun ang ginagawa nilang panlason kasi sa amin. Sino ba? Kasi, siyempre, sino ba namang ayaw ng malaking shopping mall, aircon yan. Tapos, sino ba namang ayaw ng school? Sino ba namang ayaw ng pabrika, di ba? Kapag isang katutubong mas nakaano sa ganun, siyempre, yun ang tukso na nakakatak. Si Jimmy Quijano ay isa sa iilang Tagbanwa na nakatungtong sa kolehiyo. Natikman na niya ang mabuhay sa labas ng tribo. Sinubukan niyang magtrabaho bilang tourist guide pero ito'y naging sanhi pa ng di pagkakaintindihan sa loob ng tribo. Isa sa motibo ko yung ganun. Kailangan ko ng papagkakitaan. Pangalawa, sabi ko gusto ko rin magkaroon ng kaalaman sa isang klase ng turismo pumapasok nito sa amin. Pero nung maramdaman kong nagiging pangit ang dating sa community ko, lalo sa mga leaders namin, kasi tingin nila kapag siyempre mga puti yung mga kasama ko, mukhang pangit na mapupunta. So sabi ko, So umalis po si Jimmy Quijano doon sa kanyang trabaho bilang tourist guide doon sa parte ng tinitirhan nila sa Coron, Palawan kasi nagkaroon po ng disagreement siya bilang isang nakababatang Tagbanwa at doon po sa kanyang mga elders. And syempre po, parte ng customs nila, sundin mo ang iyong mga elders kung yon ang kanilang ninanais. So ang nangyari po sa kanya, he left his job as a tourist guide. So ba't po ako nagpakita ng ganyang example? Kasi po diba, by experience, we always encounter resistance to government projects and even with just coordination. So ang goal po natin is mapag-usapan paano po ba natin isosolve yung mga ganong cases po para hindi naman po natin mapabayaan din yung local community kasi I believe genuine naman po tayo sa LGU sa pagtulong sa mga local community members. Pero kapag may resistance po, paano po tayo magmo-mobilize ng local community? Okay, so yung next slide po, yung combating resistance to change. So sige po, pa-next slide lang po. Ayan. So resistance to change refers to the lack of willingness to adopt changes due to the fear of the unknown. So para po makombat natin ito, marami po tayong paraan. Una po is to gain trust. Nakalagay po dyan, lack of trust. Most of the time, the lack of trust in the person or is on the person than on the innovation, than on the project. Therefore, we have to ensure po that when we coordinate with local communities, may ipaliwanag po natin yung scope ng programa at kung ito po ay para sa kanila ba talaga. Ano po? Next slide po ay poor communication at fear of failure. So dyan po sa susunod, ito din po yung ilang mga issues kung bakit po nagkakaroon ng resistance to change. Pag sinabi po natin poor communication,
sa CIS development, very important po that we coordinate and we become transparent with local communities. Ito man po ay negative, ito man po ay positive. Madalas po kasi when we hear resistance from local communities kapag ine-engage natin sila sa mga government programs, baka po may tendency tayo na medyo maging dismissive of their point of view when in fact sila din naman po yung magiging kasama natin sa pag-i-implement ng project. So instead of dismissing their POV, pakinggan po natin sila and let's try to meet halfway. What can we do para po magkaroon ng good collaboration between us? Pangatlo po ay fear of failure. So nakalagay po dyan, change does not immediately guarantee positive results, but the stakeholders must be aware that failure is inevitable. However, where the importance of collaboration, accountability, and co-management of CIS will always come. So yun po yung mga ilan sa mga activities na or guideline na pwede nating alalahanin kung bakit po nagkakaroon ng resistance to change. So yung susunod pong slide, ipapakita ko ulit yung another POV, same pa rin dun sa documentary para lang makita natin paano yung naging transition ng kanilang engagement with the local government. Sige po, yung next slide po. Ang buhay ng mga Tagbanwa ay pagpapatuloy lamang ng naging buhay ng kanilang mga ninuno. Basta't makapaghanap buhay kami ng malaya, makapagtanim sa lugar na walang disturbo, sapat na sa amin yan siguro. Dahil simula sa aming mga ninuno hanggang sa ngayon, marami silang ikinabubuhay dito sa lugar. Yung mga ninuno namin, yung mga halimbawa yung lolo ko at saka lola ko, hindi sila payag na sa taong nakapag-aral ng mataas. Kasi naniniwala sila na yung taong nakapag-aral ng may mataas na pinag-aralan daw, yun ang pinakamanlulokong tao rin. Naniniwala naman ng mga kabataan na ang mga Tagbanwa ay kailangan ng makibagay sa takbo ng panahon sa sarili nilang paraan. Sa panahon ngayon, importante na kasi yung may pinag-aralan. Kasi mas dumadami yung populasyon namin, mas dumadami rin yung gumagamit ng lugar. Ibig sabihin, kailangan makahanap na rin kami ng iba pang pang-alternatibo doon. Yung nag-aaral, halimbawa, lalo pag nasa kolehiyo kasi siya pwede siya makapamili ng mga kursong kukunin. Yung angkop talaga doon sa komunidad. Halimbawa, pagtatanim, kalaman sa paggamit sa dagat, yung sa fisheries, pagtuturo. Dalawang bagay lang. Pagka hindi kami nagtagumpay, magtatagumpay sila, mawawala naman kami. Pag nagtagumpay kami, isang sustainabling pangkabuhayan pa rin ang mapupunta sa amin. Yes po. So, halimbawa po yung kay Jimmy Quijano. Siya po ay isang nakababatang member ng mga Tagbanwa na more progressive ang pagtingin sa mga government programs. Yung kanya namang elder is more dismissive of government programs. So, halimbawa po, pag may magaganon tayong cases sa local community, paano nyo po itatap yung mga katulad ni Jimmy Quijano na opinion leader sa community? At ano naman po yung kind of strategy na gagamitin ninyo para naman sa mga members ng community tulad po nung elder na medyo resistant to change? That's why yung discussion ko po kahapon, makakakita po tayo ng iba't ibang information cluster or groups of audiences within the same community. Ano po? Okay, so ito po yung mga successful tips sa community mobilization. Number 1, gathering communities of practice. So community mobilization involves reaching out different sectors and building community partnership. So halimbawa po, hindi ganon ka-effective pag LGU members po yung kasama. Baka makapag-partner tayo pwede with other national government agency na merong good collaboration with them, or baka makapag-invite tayo ng mga members ng LGU or from other municipality na maaari makapag-convince sa kanila to participate. Pangalawa po ay establishing a formal structure. So nakalagay po dyan, secure strong leadership from individuals and organizations are essential to community mobilization.
So, maganda din po kung may formal structure in a sense para may accountability po sa pagitan ng local community at ng LGU at ng iba pang mga kasapi sa CIS. Next po, number 3 ay developing a shared vision and mission among the individuals and organization. So, ibig sabihin lang po niyan, kahit po may personal vision at mission tayo for the program, from the perspective of the LGU, dapat po inaalam din natin anong gusto nilang mangyari and then i-merge po natin yung gusto nilang mangyari sa community nila with respect to the CIS doon sa plano naman ng LGU. So by unifying yung different stakeholder, magkakaroon po tayo ng shared understanding of the goals para hindi po one way. And pang-apat po, decisions in measuring the outcome, effects, and impacts of CIS must be delegated to the stakeholders to develop more accountability. So, yun lamang po for the summary. Ipakita ko lang po yung summary ng ating pinag-usapan. So, summary po, marginalized communities experience language and cultural barrier. Nakita niyo po sa case ng South Africa, sa case ng Zimbabwe, sa case nung pinakita ko kanina sa Tagbanwa, resistance to change may be combated and minimized by building trust, securing communication, and mobilizing local leaders. So very important po talaga yan. And community mobilization requires shared commitment and responsibility as well as accountability for a co-managed CIS. Ano po? So kaya naman po yan and I believe with the long years of work na naigugol po ninyo sa LGU, alam nyo na rin naman po kung paano mag-coordinate with the local farmer kapag may resistance. Well, action points po muna for LGU, partner with barangay councils, cooperatives, and informal community leader to serve as ambassadors for CIS para po ma-increase yung sense of trust and credibility within community. Kung naalala niyo po yung binanggit ko sa Katungan Eco Park sa Leganes, Iloilo, very important po nung naramdaman nila na they are being trusted and being given the authority to manage the Katungan Eco Park, biglang nagkaroon ng positive attitude sila even with accessing climate information. So minsan gano'n naman po, gusto lang ng community na na-empower din sila at nakaramdaman nilang pinagkakatiwalaan sila.